ay magagawa kung wala ang Diyos. Yan. So kung tayo man ay lumago, tayo man na ay nagkaroon ng bunga, ito'y dahil sa biyaya ba ng Diyos ba? Dahil sinabi dyan without me, you cannot do nothing. So, hindi mo pwedeng ipagmamalaki yung nagawa mo sa church. Hindi mo maipagmalaki kung ano ang bunga mo. Yan ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Lahat yan. Kahit kung paano ka pinagpala, paano ka nagkaroon ng tinatangkilik ngayon, dapat pupurihin mo ang Diyos dyan. Kung anong narating mo, dapat pupurihin mo ang Diyos dyan. I-acknowledge mo ang Diyos ba? I-acknowledge mo ang Diyos. Panginoon, salamat sa biyaya na pinagkaloob mo sa akin. Alam niyo sa opisina namin, mga amo ko, parang kulang na lang basahin mo yung utak niya Tapos trabahuin mo na hindi siya nagsasalita. Ibang klase Paano kaya yun? Wala siyang sasabihin, gagawa ka ng trabaho, basahin mo utak niya. At pambihira ito. So, ang ginagawa, alam niyo ang ginagawa ko sa opisina, nanalangin ako sa Panginoon, Brad. Kasi pag nagpaliwanag, yung alam mo yung may language barrier, mga ganun ba? Magpapaliwanag sila, sister, pag magkapagtrabaho ka dito, maganda, mga Pilipina man dito, mga Pilipino, ganun no? Pero pag ibang lahi, naku po. Iba pa naman ang English dito. Ang English mong napakagaling doon sa Pilipinas, pagdating dito, Urgoyo. Yari ka talaga. Urgoyo. Urgoyo. Ganun ba? So, ang ginagawa ko mga kapatid, nanalangin ko sa Panginoon talaga. Totoo lang. Lord, grant me knowledge and wisdom. Paano ito trabahuin? Kasi parang maano ka rin So, at the end, tapos maibigay ko yung trabaho na sa tingin ko, akala ko ay hindi katanggap-tanggap. Sabihin mo, very good. This is what I'm looking. Sabi ko, oo nga. So gusto ko rin sabihin, oo nga, yan nga gusto mo, pero paliwanag mo, kakaiba. Salamat sa Panginoon. Tapos pagbalik ko sa anak ko, salamat ako sa Panginoon. Lord, salamat talaga. Purihin ang iyong pangalan. Yan lahat ay nagmumula sa Panginoon talaga. Acknowledge natin ang Diyos mga kapatid. Kasi pag hindi mo acknowledge ang Panginoon, parang pinakita mo lang wala kang naloob sa Kanya. Ganun. Salamat sa Diyos. Tayo ay related sa Panginoon mga kapatid. Okay? We are related. Kaya nga, He is the vine and we are the branches. Ganun. Alam niyo ba ang pangalan ng Levi? Si Levi ba? Yung one of the tribes of Israel. Bakit Levi ang pangalan niya? Because there was once the Lord Jesus Christ that we are intertwined. Intertwined ba? Talagang nakakonektado ba sa Panginoon ba? Ganon ang mga priest sa unang panahon. Connected sila dapat sa the one Messiah, the Lord Jesus Christ, teach the people, the Gentiles, ganito ganyan, about bringing people closer unto God. Kaya ganyan yan. Yan tayo, we are intertwined with the Lord Jesus Christ. Tapos pagka hindi ka kapakipakinabang sa Panginoon, abay, kahit malago ka, pero wala ka talagang pakinabang, magalit ang Diyos sa inyo yan hindi malulugod ang Diyos yan. Sabihin lang ng Diyos, dami mong outside appearance mo, lago-lago mo pero nagutom ako, wala kang pakinabang. Kaya ang gagawin ng Diyos, tagpasin ka no? Puputulin ka na lang. Sabi nga ng Diyos, yon down. Yon down ba? It's E-W-N. Tulin ba? Nagariin ba? Mahirap pagka hindi tayo kapakipagin. Pero ligtas ka. Pero pagharap sa Panginoon, ano ang may pagmalaki mo? Ano ang regalo? Ano ang reward na meron ka? Ganun Because when you are serving the Lord, when you worship the Lord, we are talking simply a reward of God. And to us, and that reward na natanggap mo, yun din ang i-offer mo sa Panginoon. Kung wala kang reward, ano i-offer mo sa Panginoon? Titingin ka nga sa iba.
Daming ano nila, reward nila, i-open lang Panginoon. Ako wala. Kahiya-hiya ka naman. Ano yan? Amen mga kapatid? Salamat Brad. Oh, very very brief. But sapul. Oo, sapul. Ganon siya mga kapatid. Ilang years na ba kayo nagiging anak ng Diyos? Oh. Mahirap nito. 20 years na tayong anak ng Diyos tapos ganyan ka pa rin, Brad. Oh, wala ka pa rin natutunan. Kahit John 3:16, hindi mo ma-memorize. Oh. Tapos pag minimorize mo, pag nire-recite mo John chapter 3 verse 16, in IB pa. Ang mas babanggit mo. Dapat King James ang mabanggit mo, Brad. Ganon. Oh. Pastor, mayroong pinakamaiksing versikulo. Jesus wept. Oh. 2 words lang. Ano lang magiging verse of your life. Oh, mga kapatid, when it comes to fruit, no? When it comes to fruit, ang fruit na hinahanap talaga ng Panginoon, ang bottom line, kaluluwa. That ye may bring forth fruit. Bring forth fruit ba? Bring forth fruit, and that your fruit should remain. Oh. Kaya napakaganda sa isang mananampalataya, mayroon kang naakay na isang kaluluwa. Okay? May naakay kang isang kaluluwa at nagkaroon ng kaligtasan. Amen, mga kapatid. And the best na kaluluwa madala mo, dapat ang kapamilya mo. Oo, kasi may power ka eh. Oh, may authority ka eh. Lalo lang pag ikaw nagpadala ng pera. Pag hindi ka magsimba ngayon, hindi ka tatanggap, Panginoon, hindi kita padalahan ng allowance ngayon. Ginamit mo ng kapangyarihan, Brad. It takes a lot of prayer, brethren. Kung pamilya pinag-uusapan, halimbawa, si Brother Henry, sister, halimbawa, gusto ni, alam mo bang purpose, Brother Henry? Ba't talaga dinala dito? Mayroong purpose yan. Spiritual ang purpose niyan. Kailangan yan eh. Ganun yan. Kasi baka mamaya pagdating ng panahon, haharap ka ngayon sa Panginoon. Sasabihin agad ng asawa mo, payakap-yakap ka pa sa akin. Wala ka man lang sinabi sa akin na dapat magkaroon ng kaligtasan ako. Brad, kasi pagkadating ng panahon, kapatid, hindi lahat ng mga tao tumawag ng Diyos ko, makarating sa langit yung nagkaroon lang ng tamang kaligtasan. Kasi there will be one right salvation. Right? One right faith. Maraming faith dyan. Maraming faith. Faith niya. May pangalan pang ang faith eh. Okay, ganun yun. But there could be only one right faith. One faith, one baptism, or one Lord, one faith, and one baptism. Nandun po yun sa Book of Ephesians. Kasi maraming klaseng pananampalataya, Brad. Diba? Ang charismatic, mayroon din sariling sa klase. Ang pananampalataya ba na? Parehas pananampalataya natin. Pwede mo nga sabihin yun. Ang pananampalataya ng mga charismatic group, pareho ba sa pananampalataya natin ngayon? Sa atin. Ang pananampalataya ng Catholic, pareho ba sa pananampalataya natin? Hindi pareho, Brad. Paano niyo malaman? Pagdating ng resulta, Brad, di ba kay ibang resulta nila, ibang resulta natin? Ano yun? Ibang manifestation ng faith natin, Brad. Okay? Ganun siya. So, kaya kailangan maging tama yan eh. Because there is one Lord, one faith, one baptism. There are lots of faith out there, marami. But there could be only one faith, one right faith, one right Lord, one right baptism. Yan ang doktrina natin. Amen mga kapatid? Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, especially, Brad. Dito na yung asawa ko. Henry. Parang kailan lang, no? Parang kahapon lamang. Tayo ay sumpaan. Sabi mo pa.
Tapos nag-iwalay na. Brad, ano ko ba ma? Yo. Praise. Ang topic natin sa pagpatuloy pa rin sa pag-aaral ng Christology, Christology meaning the study about Christ. Logy is a study, and Christ from the Greek word Christus or Christology, the study of the Lord Jesus Christ. Why is it important to study about the Lord Jesus Christ? Kasi yan ang in the Christendom, brethren. All right? When you study Christianity, if you remove the name Christ, we are nothing, because Christianity is a person in the name of the Lord Jesus Christ. Right? Yan ang Christology. So, isang topic natin pag-aralan ay the value of Christ atoning death. Yung pagkamatay ni Jesucristo ba? Yung pagtubos. Right? It's related to redemption. Last week, yung pinag-aralan natin ay the atonement of the blood of the Lord Jesus Christ sa atin. Okay? Ang atonement, mga kapatid, ay it involves the blood of the Lord Jesus Christ. Tandaan niyo yan. In the Old Testament, ang way of atonement para ikaw ay patawarin ng kasalanan mo. Brad, maraming salamat, Brad. Para ikaw ay patawarin ng iyong kasalanan, ang paraan para patawarin ka ay in the way or in the form of the death of an animal. In the Old Testament. Tama? Sa batas ni Moses. Kaya nga pag nagkasala ka, kapatid, ay i-require sa'yo ng priest na you have to provide a lamb without blemish. Ganun yan. Para patawarin tayo. Pero alam naman natin ang purpose ng batas ni Moses ay hinahanda ka lamang. Okay? Hinahanda ka lamang. Para pagdating ng final atonement, hindi na by the blood of an animal, but by the blood of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, ang dugo ni Jesus Christ is the final atonement. Alright? Para mapatawad tayo ng ating kasalanan. Your sins in the past, your sins in the present, and your sins in the future. Alright? Kaya nga, sinusummarize yan into one word. By faith, you are justified. Okay? Kaya nga doon sa Book of Hebrews, ang sabi doon na pag ikaw ay magkasala ngayon at bukas, alalahanin nyo na wala ng sacrifices pa na mangyayari. Natapos na ang sacrifice ni Jesus Christ sa cross. Ibig sabihin, pinatawad ka na ng iyong kasalanan ngayon, kasalanan mo ngayon, at kasalanan mo noon, kasalanan mo ngayon, at kasalanan mo in the future. Kaya nga mahihiya ka dapat na magkasala ka na magkasala, sabihin mo, Kristiyano ka, may pananampalataya ka kay Jesucristo, tapos sabihin mo, tapos ikaw ay nanatili ka pa rin nagkakasala. Nanatili ba yung? Nanatili ka sa kasalanan ba yung? Ang kasalanan ba may dominion sa buhay mo? Naalipin ka talaga ng kasalanan. Wala ka talagang kalayaan dyan ba? Alam mo yun? Iba yung mananampalataya kaysa hindi mananampalataya. Tandaan ninyo, yung Kristiyano na anak ng Diyos, at sa makamundong tao, magkakaiba yan, bro. Magkakaiba yan. Ang layo. Ang layo. Ang makamundong mga tao, saan mo makikita sa panahon ngayon? Pag Friday, hindi mo makikita sa gawain. Pero ang anak ng Diyos, bro, makikita mo sa gawain. Magkakaiba, di ba? Oh, masarap doon sa bata. Mayroong sale doon sa podium. Oh, yung iba doon, may palaro pa, ganito ganyan. Pero tayo, bakit nandito tayo? Dahil naglilingkod tayo sa Panginoon. Anak tayo ng Diyos eh. Tama ho ba? Di ba? So, I'm just giving you
an explanation na iba yung atonement of the Lord Jesus Christ sa atin by His blood at iba noon. Law of Moses versus law of faith in Christ Jesus. Law versus grace. Yan ang tawag din. Alright? Kaya do not tell me na ang batas ni Moses, pagdating dito sa New Testament, mayroon ka pa rin batas ni Moses. Di ba? Ganun yun. Sa Book of Galatians, sabi doon, you are fallen from grace. Pag ikaw ay namumuhay pa sa batas ni Moses hanggang ngayon, you are fallen from grace. Ano yung fallen from grace? Ba't nalaglag ka? At pagkaganyan ang basihan mo, abay Brad, yan ang manifestation na hindi ka talaga ligtas. Oo. Impyerno ka dyan. Sabihin mo makarating ka ng langit dahil may batas ni Moses? Patay ka dyan, Brad. Kapatid. Oo. Ang kaligtasan natin sa panahon ngayon, it is by the grace of God through faith in Jesus. That's all. No more, no less. Do not bring the law of Moses now. The end of the law is in the cross. Is on the cross. Pinako ng Jesus Christ. Yan. Kaya nga it is finished. Tama? So yan. Kailangan maging maliwanag sa bawat isa yan ang doktrinang yan. The atoning. The value of Christ atoning death. Okay. Now, the topic in general. The value of the atoning death of Christ is one in general perspective, by nature, to the believer, and to Satan. Ano ang halaga niyan pagdating sa apat na yan? Ano ang halaga ng dugo ni Jesus Christ sa apat na topic na yan? Number one. Pero bago yan, okay. So, ang sabi dyan, sa kabuuan mga kapatid, when we are talking about the death of the Lord Jesus Christ, sa kabuuan sa kabuuan, a day of salvation is initiated. Inunahan ni Jesus Christ yan. Pinangunahan ni Jesucristo ang pagdating ng kaligtasan natin. Okay, mga kapatid? Pagdating sa kaligtasan, pinangunahan ni Jesucristo yan. Hindi sa kung anong paraan. Sinabi dyan, a day of salvation is initiated, a period of grace has come upon the world, God's hand of judgment is delayed, and all men everywhere have an opportunity to be saved. Alam niyo ba mga kapatid, mayroong tanong mayroong nagtatanong dyan, bakit hindi pa bumalik si Jesus Christ hanggang ngayon? Ang mga anak ng Diyos, minsan magreklamo yan bakit kailan ka ba babalik, Panginoon? Ang dami ng problema. Kaya nga, minsan mapag-isip-isip ka Talaga ba, balik ba talaga ang Diyos o hindi? Bakit pa na-delay? Yung iba sabi, year 2000, darating na si Jesus Christ. Paano na yung pinanganak ng 2005? Hihira naman. Oo. Di ba? Mayroon ganun Bakit kaya pa na-delay? Anong delay? Ikaw lang naman nagsabi ng delay niyan. Patuloy ka lang mag-aral mga kapatid sa Biblia. Patuloy ka lang magmamasid sa paligid. Si Jesus Christ nga, sinabi niya, sa harap ng kanyang mga disipulo, sa kanyang mga apostles, brethren, even the angels nga kasi siya, hindi niya alam Ang God the Father lang Tapos sabihin naman ng ibang mga religion, kita mo, kung Diyos pa si Jesus Christ, bakit hindi niya alam? Talaga naman. Sa makarason lang Paano mo nasabi na omniscient si Jesus Christ? All-knowing. Iyon pala, doon sa hindi niya alam. In particular, hindi niya alam. Bakit nasabi niya? Tao lang siya. Alam niyo mga kapatid, kaya nasabi niya yan dahil ang audience niya,
kung pag-usapan ang audience, humanity ba, talagang hindi talaga niya alam yan. Pero kung paandarin niya ang kanyang pagka-Diyos, of course, alam niya. Kuha niya. Ganon yun. Oh. Yung audience yung mga kapatid, disipulo eh. Oh, pangalawa, kung sasabihin niya kung kailan ang kanyang pagbabalik, abay baka sabihin ng mga disipulo, kailan ba balik ka ba? Balik ako sa Makalawa. Oh, iwaliw muna tayo ngayon. Bukas na tayo magseryoso. Ganon eh, ganon ang tao eh. Oh, ganon ang tao minsan. Pagdating na ng examination, saka pa siya mag-aral. Eh magkakraming ka na niyan. Yan sinabi ko sa mga anak ko, Brad. Oh, talagang babagsak ka. Bakit? Eh, hindi ka naman nag-aral eh. Paano ka ba hindi babagsak na? Bukas ng examination mo, tapos mag-aral ka. Maya-maya pa. Hindi papasok sa utak mo yan. Sabi bago mo ma-memorize yung isang bagay, kailangan mabasa mo yan ng 20 pirasong kaparaanan. Halimbawa, John chapter 3 verse 16. Para ma-memorize mo yan, 20 times mo basahin yan. Pasok sa utak mo yan. Oo. Ngayon, kung wala kang paraan sa pagbabasa, wala kang paraan sa paano papasok utak mo, walang nangyayari sa'yo. Oo. Magkakraming ka na pagdating ng exam. Believe me, magkakraming ka. Oo. Lalo pag hindi ka sanay. Oo. Ganun yun. Okay mga kapatid, tingnan nyo. Ha? The period of grace has come upon the world. God's hand of judgment is delayed. And all men everywhere have an opportunity to be saved. Lahat ng tao dito sa mundo, mga kapatid, alam nyo, may oportunidad talaga. May panahon talaga siya na dapat maligtas siya. Pero minsan, dahil sa kanyang negligence, diligence, sabi ko sa anak, sabi nga ng anak ko, oo nga pala pa, kita ko na. Diligence talaga. Oh, yan ang sinasabi ko sa iyo. Diligence. Ganon ang tao. Okay? Pagdating sa kaligtasan, meron pang iba nun. Bukas na lang, pastor. Huwag mo na. Ayaw ko muna. Mapapasok ako dyan. Eh. Sinasabi mo eh. Oh. Kasi bro, pag naligtas ka raw, marami lang bawal. Anong bawal na sinabi mo? Walang bawal! Walang bawal mga kapatid. Oh. Ang pambabae, binabawal ba yan? Hindi binabawal yan. Ang katotohanan dyan, akala mo binabawal, hindi talaga nakakalugod sa Panginoon yan. Kaya huwag mong gawin. Oh, dahil kasalanan yan. Ganun yan. Yan ibig sabihin yan. Oh, ganun yan. Alright? Huwag mo gawin yung bagay na yan. Halimbawa, ganito, ganyan. Kalugod ba sa Panginoon yan? Oo nga, no, hindi nakalugod sa Panginoon. Kaya huwag mo gawin. Oh, ganun. Oh. Kasi minsan ang tao sabihin niyo, bawal, walang bawal sa akin. Ganon minsan. Tao, ganon din minsan eh. Pastor, walang bawal sa akin. Walang bawal na sa kanya. Oo. Pero Brad, kasalanan ba? Yan. Yari ka ngayon. Okay mga kapatid? Parang si, Judas eh. Si Judas Iscariot, may pagkakataon siyang maligtas. Si Judas Iscariot mga kapatid is not saved. Remember that. Hindi siya ligtas ha. Paano mo nasabi, pastor? Ay, pumasok ng demonyo sa kanya. Pumasok ang demonyo. And Satan entered. Oh, kung may Holy Spirit yan si Judas, kung ligtas siya, may panampalataya siya, Brad, ang diablo, Brad, never papasok dyan. Oh, walang mananampalataya, mga kapatid, na maposes, ha? Baka niwala kayo dyan. Pag ang isang tao na poses, hindi ligtas yan. Oo. Kasi pagpasok pa lang ng demonyo, kung may laman ng puso, may Diyos. Oo. Papasok yan. Untol yan. Pagpasok pa lang, gulat na si demonyo dyan. Pamira, may Holy God, may Holy Spirit. Oo. Yari ha. Oo, ganun ha. Alright? Pag naposes ang isang tao, ibig sabihin, hindi ligtas yan. Oo. Tingnan mo si Judas, hindi ligtas yun. Satan entered into him. Pumasok. Oh. Ganon yun. Kaya pinagkalunulo na si Jesus Christ. Oh. Pangalawa, bakit hindi ligtas si Judas? By the pronouncement of the Lord Jesus Christ. Anong pronouncement ni Jesus Christ? Did I choose you 12 and one of you
is the son of perdition. Yari ka. If you are the son of perdition, Brad, perdition, impierno yan, Brad. Tandaan ninyo. Oh. Kaya hindi ligtas yan. Buti pa kayo, ligtas. May pagkakataon si Judas na maligtas. Bakit? Kasama na ni si Jesus Christ, Brad. He heard the word of God through Jesus Christ. The word of Jesus Christ na naririnig yan, kasama. Kung saan naman, kasama siya. And look at what happened to him. Hindi man lang naligtas. Bakit? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi ang kaligtasan, brethren, a choice. Choice mo yan. Oh, choice mo yan. Gusto mo maligtas? Gusto mo hindi? Nasa'yo. Walang namimilit sa'yo. Para bang, I am presenting you the way how to go to heaven. Choose you this day. Even in the Old Testament, choose you this day. Choose you. May free will ang tao, Brad. Sabihin, choose you this day. Mamili ka. Wala na mamimilit sa iyo eh. Kasi ang problema nandyan na, nangyari na eh. So mamili ka na lang. O, doon sa Book of Deuteronomy, andyan, sabi ng Panginoon, choose you this day. Sabi ni Moses, by the word of God, choose you this day. Life or death. O, dalawa lang, Brad. Blessing or cursing. At ang gusto ni Moses, and I want you to choose life that you may live. Ganon din sa panahon ngayon. Gusto mo makapunta ng langit, choose life. Choose Jesus Christ. Kung ayaw mo, then you decided to choose not to choose Jesus Christ. So therefore, do not blame kung punta ka ng impyerno. Para lang mapatunayan talaga ba yung sinabi ba ng Panginoon ba? For wide is the gate that leadeth to action, and many there find thereat. Marami talagang gustong pumunta doon. Bakit? Oh, kaya pagpunta ng impyerno, Brad, choice nyo yan. Oo. Okay? So, ang lahat mayroong, sister ha, ang lahat mayroong pagkakataon. Maligtas. May pagkakataon yan. Oo. Kumbaga, ang lahat may pagkakataong mamili. Iboto ko ito sa Kibuloy o hindi. Parang ganun ba? Parang ako lang ah. Iboto ko ba itong tao? Ito hindi. Away pa kami ng misis. Nag-away pa kami ng misis dahil kay Kibuloy. Sabi ko, hira. Kasi binoto ko, Brad eh. Pero bago mo na ako, Brad, bumoto, Brad, nanatangin mo na ako. Lord, man ang napupusuan ko, ikaw na po ang siya talaga ang mag-approve. Yan ang sinasabi ko niyo. Manalangin kayo kung sino yung boto niyo. So, sino man ang sa biyaya niya, nangyayari naman yun eh. Pambihira, Brad, sumagot ang Panginoon, hindi talaga nanalo. Yari. Kahit choice mo, hindi nangyari. Okay? Ganun. So, binigyan ko ng pagkataon naman. Bigyan ko ng pagkataon sa si Kibuloy. Malay natin, magbago. Pero hindi talaga eh. Okay, mga Okay. In 2 Peter chapter 3, verse 9, the Lord is not slack concerning His promise. Ang Panginoon, mga kapatid, even before the foundation of the world, mayroon na siyang master plan of salvation. Kasi nakikita nila yan eh, ahead of time eh, na ang tao talaga mag-failure. So, may plano na yan, may backup plan na siya. Okay? Ganun yan. So, when it comes to covenant of God, that when you get saved through faith in Jesus Christ, so be it. Alright? So, ang plano ng Panginoon ganito, concerning His promise. Alright? Concerning His promise. Remember, sa pag-aral ng bibliology, the Old Testament is the materialization. The New Testament, mga kapatid, is the materialization of the promises of God in the Old Testament. Tandaan niyo yan. The Old Testament, ito. Promises, marami dyan. Promises of the coming of Messiah or the coming of salvation through Jesus Christ. Kaya may New Testament.
Alright, yan ang ibig sabihin. So, pagdating sa promises, ang Diyos ay walang pagkukulang. Sa tingin niyo ba ang Diyos may pagkukulang? Wala eh. Ginawa niya lahat eh. Anong ginawa ni Jesus Christ? Namatay siya sa krus. Tama ho ba? Piniresinta na sa tao sa sanlibutan kung ano ang kaligtasan meron. Namatay ni Jesus Christ. Ngayon, anong gagawin mo? Alam naman nakatunganga ka dyan. Oh, parang tanga. Oh, Brad, tanggapin mo natin para maiyo yan ang regalo. Ah, mayroon pang ganon? Oh, ganon yan, Brad. Gusto mo maligtas, dapat magkaroon ka ng pananampalataya sa Panginoon. Oo. Gusto mo pumunta ng langit, tas ayaw mo naman. Ayaw mo namang magkaroon ng pananampalataya. Paano yun? Parang mali, may mali yata. Oo, ganun yan. As some men count slackness. Kasi ang Diyos, walang pagkukulang. Pero ang tao, alam niyo, dami pagkukulang eh. Tignan mo, slackness. Pabaya. Ang Diyos, hindi pabaya ang Diyos ha. Pagkakala niyo. Ang tao lang ang mayroon yan. Yung pagdating sa pabaya. Diligence ba? As some men count slackness, but is long-suffering to usward. Grabe talagang pagpahinuhod ng Panginoon. Grabe talagang pasensya ng Diyos. Sige lang talaga. Kaya, isang banda dito, Lord, kailan ka babalik? Pero ang Diyos naman, teka na. Pagbabalik ako ngayon, yung kapatid mo, hindi po tumanggap yan, oh. Parang ganun ba? Yung kapatid mo nga, wala pa, oh. Ano, ikaw lang ang gusto? Bakit? Kasi gusto nang bigyan ng lahat ng pagkakataon na hindi mapahamak pa sa impyerno ba? Yan ang ibig sabihin, no? But all should come to repentance. Repentance meaning, kasala ka, sinner ka. Ba ganun ba? Saan ang Diyos? Ito ang Diyos. Okay. Yan ang repentance. Turning away from your sin, 180. Ang ginawa ng iba, 360, Brad? Gumanon, no? Tapos gumanon ulit yun. Ayos ah. Magaling ah. 360 yan. Pastor, 360 yan. Parang bangko lang, Brad. Ano? Bank 360. Oo nga, no? So, ganyan mga kapatid. Ang Diyos, pagdating sa kaligtasan, walang pagkukulang yan. Kompleto yan. Okay? Kompleto yan. Paid in full. Yung ibig sabihin niya. Alright? Naunawa niyo ba mga kapatid? Baka yaw-yaw lang ko ng yaw-yaw dito. Walang inaintindihan ha? Pasok niyo sa puso niyo. Oo, hindi yung pag narinig niyo dito, labas kabilang tainga. Kaya no wonder, wala ka talagang pagbago, bro. Mula noon, ganito kami ngayon noon. Ngayon, ganito pa rin kami ngayon. Parang may ganon eh. Ganon kami noon. Ganito pa rin kayo ngayon, pambihira. Dapat may pagbabago eh, no? In 2 Corinthians chapter 6 verse 2, brethren, when it comes to salvation, mga kapatid, walang ano, this is no such, pabukas-bukas na, Pastor, pwede ba sa next month ko natanggapin ng Panginoon? Pwede bang after a year ko magkaroon akong pananampalataya? Tapos sabihin ng asawa sa iyo, Han, tanggapin natin. Si Jesus Christ ng Panginoon ko rin. Ganito ganyan. Anuhin natin ang kaligtasan. Ganito ganyan. Sabihin mo na sa asawa, hayaan mo muna ako. Ganon, saka na lang. Ganon ka. Kung bukas makalawa na, sagasaan ka sa motor, o di, wala na. Natin na lang buhay eh. Baka bukas eh. May mangyaring hindi maganda sa buhay natin, huwag na manawa. Ganun yun eh. Kaya pagdating sa kaligtasan, kung ngayon na, if you are confronted with salvation today, then the salvation must be today. Yun ang ibig sabihin niyan. If you are confronted about the Lord Jesus Christ today, then it must be today. No need tomorrow. That is the meaning of it. Tingnan mo. For he saith, I have heard thee in a time accepted. Kung ikaw ay may panampalataya kay Kristo ngayon, or kahapon, Brad, ang prinsipyo ng Diyos, simple. Kung may panampalataya ka, kung kailan yon, narinig kita. Yan ang ibig sabihin yan. I have heard thee in a time accepted.
And in a day of salvation, in the day of salvation, ha? Kasi ang salvation ngayon ka na-confront ng kaligtasan, so the salvation is today. So, ang ibig sabihin yan, ha? And in the day of salvation, have I succored thee? Di ba pag nagkaroon ka ng palataya, may forgiveness, nanghihingi ka ng patawad sa Panginoon, ganun man yan. I succored thee. I succored thee meaning, sinakluluhan kita, kailangan mong kaligtasan eh. Ayaw ko naman mapahama ka sa impyerno, kaya pinakinggan kita. Yan ang ibig sabihin. And in the day of salvation, have I succored thee. Behold. Look at it. The principle of God. Behold, now or today is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Tapos sabihin mo, may pabukas-bukas ka pang nalalaman. Ano nga, di ba mga? Did you understand really? Amen ho ba? Kaya ang kaligtasan, kapatid, ngayon na. If you are confronted with salvation today, then the salvation must be today. Hindi yung katulad ng mayamang binata doon sa Matthew chapter 19. Ang sabi ng Diyos. Kasi sabi niya, sabi ng mayamang binata, Good Master, what must I do in order to have eternal life? Ang sabi naman ng Diyos ni Jesus Christ, why call it me good? There is none good but God. Okay. Pero ito ang pinaka-highlight doon. But if you want talaga eternal life, inuna pa ni Jesus Christ yung 10 Commandments doon sa Old Testament. Sinubok ba ni Jesus Christ ba? Thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, ganito. Honor thy father and mother. Ang sabi naman niya, I did that since my youth. And up, what lackest I? Talaga naman, ginawa ko na po yan noon, panbata hanggang ngayon. Anong kulang? Okay. Pala, ito na. Ito na ang labanan. Ito na ang labanan ng pananampalataya, kapatid, ha? Mayaman ka pala, tapos ganito. Nawa mong law of Moses, ha? Ang law of Moses, sa panahon dito, it will vanish away sa book of Hebrews. Sabi, go and sell all that thou hast and give to the poor. Go and sell all that thou hast and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and thou follow me. Talaga, yan na. Yari na. Yari na ang kanyang comfort zone. Kung sa panahon ngayon, bilyonaryo channel ka na, dahil sa mayaman ka nga, kulay dilaw pa, dahil gold nga naman, binta mo lahat yan, pamigay mo sa mga hirap, tapos sumunod ka sa akin. Talikod ngayon ng bilyonaryong binata. Bakit? Pinakaya eh. Yan ang sinasabi. Kaya ang sabi ng Diyos, mabuti pa yung camel. Lulusot pa sa butas ng karayom kaysa rich man na yan eh. Di ba? Bakit? Pagka ang tao mag-isip ng imposible, talagang may imposible, brad. Isipin niya, binta niya ang kayamanan niya lahat. Imposible. Over my dead body. Yari na. Mayroon ka pa niyang paganyan-ganyan, ha? Hindi ka talaga maligtas, kapatid. Ano yan? Iho ba? Siguro, ang sabi ng binata, saka na lang, pag maghirap na ako, saka na ako. Pag wala na akong pera, pag malugi na ako, saka ako lalapit sa iyo, o Diyos. Wala na yan. Mahirap yun. Ang sabi ng Diyos ngayon, kasi ang atonement of the Lord Jesus Christ sa sin natin, ginawa niya, isang bisis lang din eh. At one moment in time na yan tawag din eh. At one moment. Atonement. Isang bisis lang. Isang panahon lang, isang date lang yan. Wala na. Ganun din sa kaligtasan natin. Ngayon na, if you are confronted with Jesus Christ with salvation today, then it must be today. Yan ang ibig sabihin. Amen mga kapatid? In Hebrews 3 chapter 7, wherefore as the Holy Ghost saith, tingnan niyo, the Holy Ghost saith, ang Holy Spirit ganito kasi yan mga kapatid.
Ang God the Father is the planner of the salvation. Jesus Christ is the one who executed by His death on the cross. Now, ito na ngayon. Pagdating sa kaligtasan, ito ang function ng Holy Spirit. Ang trabaho ng Holy Spirit, mga kapatid, para i-stir up ang puso niyo. I-stir up ba yung mga, halimbawa, hindi kayo mga ligtas, no? Ang trabaho ng Holy Spirit, convict ka. Para hipuin bang puso mo ba? Na maunawaan mo ba? O nga, no, kailangan ko talaga ligtas. Hindi pala pwede yung law of Moses. Hindi pala pwede yung good works. Hindi pala pwede yung pasugo. Hindi pala pwede yung relihiyon. Kaligtasan pala sa magitan ng panampalataya. So ano na lang? Anong gagawin ko? That is the works of the Holy Spirit. I-convict ka. Kaya hindi ka mapalagay, kapatid. Ganun yan ang trabaho. Lalo na sa mga manampalataya na, naku po, ang Holy Spirit, if you resist the prompting of the Holy Spirit, mananagot ka sa Diyos, kapatid. Ingat ka. Oo. You are resisting the works of the Holy Spirit, naku po. Oo. Kaya kung ano ang leading ng Holy Spirit sa iyo, better follow. Yan ang ibig sabihin. Diba? Yun ang preaching ni brother kanina. Better follow. Kasi yan ang leading ng Holy Spirit sa iyo. Tapos re-resist ka. Ganun, no? Kaya sabi dyan, wherefore, as the Holy Ghost saith today, if you will hear His voice. If you hear His voice. And in verse 13, talon, but exhort one another daily, while it is called today. Kasi baka mamaya gusto mong Pastor, ayaw ko muna magtrabaho sa araw. Anong gagawin bro? Natulog mo na ako. Kailan ka magtrabaho? Sa gabi na, Pastor, pwede ba yun? Yung walang ilaw? Pumukpok ka dyan na walang ilaw, parang gano'n. Mahirap yun, kapatid. Dapat magtrabaho ka sa araw. Para ang ibig sabihin na, dapat kumilos ka na habang may panahon pa. Yan ibig sabihin yan. Tama ho ba? Yan ang ibig sabihin yan. Why it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Ingat talaga kasi alam mo kasalanan talaga, dadayain ka niyan. Habang may panahon pa, kumilos ka na. Huwag mo nang ipabukas pa. For we are made partakers of Christ. Lalo na sa mga, tingnan mo, ang pinaka-bottom line dyan, kasi pag naging anak ka ng Diyos, doon mo malalaman ngayon, partakers of Jesus Christ ka pala. If we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end, while it is said today, if you will hear His voice, harden not your heart, kung patigasin ang puso mo, as in the day of provocation. Kasi ang pagpatigas ng puso mo, kapatid, when it comes to salvation, pag sa mga mananampalataya naman, when it comes to serving the Lord, pag pinatigas mong puso mo, Brad, provocation mo yan sa Panginoon. Ano yung provocation? Anong root word ng provocation? Provoke. Ganon ang ginawa ng mga Israelites doon sa wilderness, panahon ni Moses. Kaya si Moses, pagka nagka-problema, balik na naman sa Panginoon. Lord, ito, mga anak mo. Sabihin naman ng Panginoon, mga anak mo. Para bang pinagtutulakan mo naman. Ganun talaga yan. Pag ang anak mo pasaway, mga kapatid. Sabihin mo talaga, anak mo yan. Ako, nangyari na sa akin yan. Bigla lang lumabas bibig ko eh. Sa galit ko ba? Sabi ko sa awa ko, yung anak mo na yan. Sabi ko, yung anak mo na yan. Bakit hindi mo rin naman anak yan? Ganun yan eh. Siyempre, pag nabuisit ka, ganun man yan. Ang Panginoon nga eh. Galit sa Israel. Moses, your children! Ganun yun, kapatid. You are provoking the Lord pagka matigas ang puso mo. Saan yan? Lalo na yan sa tithings na yan. Patigas-tigas ang puso ninyo. Sabihin ninyo na, kapatid, forget about me. Huwag burahin niyo ako sa utak ninyo. Huwag niyo akong idamay dyan.
Ikaw yan at ang Diyos. Hindi yan ako. Huwag mo ko idamay. Kaya ako, mayroon din akong sarili. Pagdating sa tithings, mayroon din akong sarili. Nagtatites ako sa Panginoon kahit mahirap ang pinagdadaanan ko. Tithes. Kasi sa Panginoon yan eh. Hindi naman sa iyo yan. Hindi sa akin yan ang 10%. Sa Diyos yan eh. Ba't ko nanakawin yan? Lord, sa iyo yan. Dito ako magkasya sa 90%. Hindi magkasya. Manalangin ka sa Panginoon, Lord. Hindi talaga magkasya eh. Anong tulungan niyo po ako? Panginoon, gagawa ng paraan para dyan. I am the living testimony about it. Di ba nasabi ko sa inyo? Sa trabaho ko, medyo tumatagilid-tagilid. Pambira naman. Lord, paano ako makaahon nito? Pagka ganito. Punta naman ako sa Brad, sa expat. Alam mo yung expat rate? Mayroong website dyan eh. Expat rate. Alam niyo ba yan? Expatrate.com. Oh. Doon ka maghanap. Part-time. Part-time na talaga maghinhanap pa, mambihira. Okay, hindi magkasya eh. Dami, negative eh. Okay, part-time. May kita, mayroong may hunger station. Eh, wala na lisensya, wala na. Mayroong cleaning naman dyan, mayroong ganito, may engineer, may konta. Siguro na, nakita ng Diyos ba, kawawa naman tong pastor na ito. Sige lang, di bali anak, ako na maghanap sa iyo. Bro, mga 2 linggo siguro, ganon, may tumawag sa akin. Oo. Yan yung sinabi ko sa inyo. By the way, nabili ng laptop, kuhain ko bukas, Brad. Salamat, Brad. Work at home ako. So, ang sistema, habang hindi pa ako lilipat, pinipilit na nga ako na maglilipat na. Sabi ko, wag naman, pambihira. Mapilayan ito, ma-absent pa itong nandito. Dahil kabago-bago ko pala, mag-resign na agad. Sabi ko, pwede bang tapusin ko na lang? Sabi na, mga 3 months pwede. Mga 3 months dapat pwede. Sabi ko, hindi pa rin eh. Sa bagay, malapit naman yan. Ilang buwan na lang yan, matapos na. Oo, konting days lang. Okay, sige. Oo. Salamat sa Panginoon. Oo. Sa palagay ko ako naniniwala na hindi bigay ni Satanas yan. Oo. Bigay ng Panginoon yan. Oo. I am the living testimony of it. I encourage you, brethren, be faithful into your giving. Okay? It's between you and God. Right? It's between you and God. I'm just encouraging. I'm just preaching about giving. Ano lang naman yan? So, hindi ako namimilit. Kapatid, wala akong karapatan mamilit sa inyo. Kung sila meron, ako wala. Okay. Ikaw yan at saka ang Panginoon. Forget about me. Forget me. Harapin mo lang ang Panginoon. Lord, ito yan ang sistema, ito ang problema, ito ganito, ganyan. Ito yung pera na para sa'yo. Pwede bang gamitin ko? Brad, hindi yan Brad, ha? Hindi yan kang magrason na kung ano-ano sa harapan ng Panginoon, maggalit ang Panginoon sa iyo. Naku po, maintindihan mo naman yun, Lord. Kasi ang hirap ko naman. Kanya. Pwede bang gamitin ko pambili sa noon? Pati, do not provoke God. Tandaan yan. So, do not provoke God. So, anak ka ng Diyos. Have faith in Him. Hirapan ka? Believe me. Sabi nga ni Brother Ian, you tithes, if you give, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Oh, ano yan? Kasi kung ang kaisipan nyo ganon na lamang, naku po, kawawa talaga ang church. Magalit ang church, ang Diyos, tapos pababayaan tayo ng Diyos. Yan ang mahirap dyan, kapatid. So, tapusin natin. So we see that they could not enter because of unbelief. Tingnan ninyo, maraming nangamatay sa panahon ni Moses. Kasi ang ginawa nila, alam niyo kung ginawa nila? Dinispice nila yung mga bata. Ito mga bata, wala to, hindi to mga bata to eh. Ito, para bang nakatamay ba? Parang nakaminos ba? Wala to. Yan. Alam mo naman ang mga bata, pagdating sa kaligtasan ay takot na takot yan. Talagang gusto niyan, dependent sa mga magulang yan. Di ba? Yung mga bata, gano'n? Di ba? Gusto niyan, may mga magulang. Wala ka maunguang yan eh. Pagdating sa takot, magulang takbo yun eh.
Oh, itong mga Rusko, mga ano, ganito, ganito. Nagalit ang Panginoon. Kaya nga ang resulta doon, si Moses, imbis na speak up na rock siya doon, hinampas niya. Oh, kaya isa yan sa mga dahilan. Hindi kayo makapasok doon sa promised land. Oh, hindi kayo makapasok doon. Ang makarating doon, yung mga bata. Natamay niyo pa mga bata ha, nakaminos kayo. Dito, mga karkases ninyo, dito lang yan sa wilderness. Di nagalit ang Panginoon. Oh. So, ganun yun. Hindi kayo makapasok doon sa promised land because of your unbelief. Problema talaga sa unbelief, no? Oo. Ang sabi ng Diyos, if you want blessing, obey Him. Obey Him. In all things, ha? Obey Him. Sundin mo ang Diyos. Ganito, ganyan. Pagdating sa giving, bigay ka. Ganito, ganyan. Oh, manampalataya ka lang sa Panginoon. Ganun. Ngayon, ayaw mong maniwala. Lord, pagpalain mo talaga ako. Parang ganun ba? Kung magbigay ako ng 10%, talaga ba talagang may, ano ba talaga? May Lord ba talaga? Talaga bang pagpalain mo ba talaga? Oo ba yan? Ganon ka pa no? Lord, pag ibigay ko to, baka naman gagamitin lang ni pastor yan. Ang mga mukha pa naman ng mga pastor, mukhang pera talaga. Oo. Ganon. Kaya ang mga pastor, ang laki ng mga tiyan. Tingnan mo. Ganon pa yung iba dyan. Ang tataba ng mga pastor, Bakit? Kasi dahil sa tithes and offering yun. Ganda ng sasakyan yan. Dahil sa tithes yan. Tama ho ba? Buti na lang, yung laking tiyan ko Buti na lang, walang sasakyan ako. Bueno, ako payong. Payong pag pumasok sa trabaho. Oo. Ganun yun. I'm talking reality. Realidad ba? Amen mga kapatid? Because of unbelief. Wala kang tiwala sa Panginoon Yung iba naman, Pastor, magbigay ako dyan. 10% sa Panginoon. Bahala ka na dyan, Pastor, ha? Gastusin mo hindi. Ikaw na yan, Pastor. May authority ka naman, Ganon. Maraming unbelief. Di abono ang Pastor. Saan ba natin, Brad? Anong nangyari, Brad, sa ating giving dyan, Brad? Mabigla talaga. Panay abono talaga, no? Hindi naman pwedeng, alam niyo mga kapatid, itong church na ito, nagsisend tayo ng missionary support, ng foreigner, 10 missionaries updated yan. Ito lang ang May, hindi pa tayo nakapagpadala. Pero magpapadala tayo. Ginagawa ko, padala mo na. Dito ko muna kinuha sa budget ko. Kaya nag-usap kami ni Pastor Ray. Sabi ko, ayaw ko na Pastor. Pagod ako. Sabi nung ingat ka sa babanggit ng ganyan. Kasi Satanas nasa harapan mo. Ganun ba? So, marami namang church dito na sisilong ako. Malay mo, magkaroon ako ng asawa doon. Pangatlo, pangapat. Grabe no. Panay abono. Tulungan natin ang church mga kapatid. Anyway, so because of unbelief. Amen, brethren? Amen? So, patuloy tayong mag-aral about the atonement, the value of the atonement of Christ to us. Ano ba talagang halaga? No? Ang halaga ba ng kamatayan ni Hesukristo? Ano bang halaga ng dugo ni Hesukristo sa atin? Talaga bang may impact ba talaga? Mga kapatid, ang dugo ba ni Hesukristo may impact ba talaga sa atin? Parang ganun lang yun You see the generosity of the blood of Jesus Christ. Imbes na mapunta ka ng impyerno, hindi na. Mapunta ka na ng langit. Can you be happy in that? Or are you sad with that? Kasi ang kapalit niyan, doon sa book of Romans chapter 12 verse 1 and 2, ang kapalit kasi niyan, by the principle of the Word of God, be ye not, I beseech you, brethren, by the mercies of God. Buksan mo, Brad. Yan mo muna.
Romans chapter 12, verse 1 and 2. Oh, doon tayo tapos. Tapos patuloy tayo next week. I beseech you, brethren, sabi na Apostle Paul. Panginoon, pagpalain niyo po ang salita sa buhay namin. Nawa ay salita o God ay kikilos sa bawat isa. Hipuin mo ang puso ng bawat isa, Panginoon, because
we know na sa pag-aaral namin, there was this atonement blood, the final atonement blood of the Lord Jesus Christ. And what is the ano ang sukli, ano ang balik nito sa inyo, Panginoon, na kami maging kapaki-pakinabang? Lord, it will be our service. Faithful, Panginoon. Faithful service. Gamitin niyo po ang bawat isa, gamitin niyo po kami para sa iyong kaluwalhatian. May pagkukulang man kami, may kahinaan man kami, but bless us, O Lord. Help us. Huwag niyo po kami pabayaan. Tulungan niyo po kami paglingkod ng tama sa inyong harap. Pagpalain niyo po ang inyong salita, pagpalain niyo po bawat isa. This we pray in Jesus' name, our Lord and personal Savior. Amen. Tayo mga kapatid.